Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 365 Days Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay ikaw ba ay tunay na anak o ampon ng Diyos? Ang concept po na to ay adoption. And pakikita po natin to sa Galatians 4 verse 4 to 7. Sa English po, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His Son, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Sa Tagalog po, subalit nang dumating ang ganap ng kapunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at pinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Ama. Ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa discussion natin. Sa first teaching po, there is only one Son of God. So, may anak ang Panginoon sa Kristo at ito lang, ito ay iisa. Ang anak ng Diyos ay ang Panginoon sa Kristo na si Jesus na ipinanganak sa lupa. At sa pamamagitan nun, siya ay pinagdadalang tao ng isang babae upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Sa second teaching po, we are adopted children through Jesus Christ. So, inadopt tayo ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Jesus Christ. Ang Diyos ay ang Ama ng Panginoon Kristo, and through Him tayo inampon at naging ganap na anak ng Diyos. Sa third teaching po, we receive the Spirit who cries, Abba, Father. So, simula po nung tayo inampon ng Diyos sa pamamagitan ng Hesus Kristo, tayo binigyan ng banal na kaluluwa at ito ay sumisigaw sa ating Ama na Abba, Father sa langit, and naririnig tayo ng Panginoon ng ating Diyos every time na tayo umiiyak at pinagdadasal yan sa ating Panginoon sa Kristo. Sa application naman po, first application, stick to our blood relationship with God. So, tayo, simula nung ipinanganak si Hesus Kristo, ay nagkaroon na tayo ng dugo na nagkakaroon ng connection sa ating Diyos dahil anak siya ng Diyos, si Hesus Kristo. Nagkakaroon tayo ng relationship with God dahil sa Panginoon sa Kristo na siyang pinako sa krus ay nagbuwis ng dugo, tayo napamahigian nito. Second application po, rely on our union with Christ. So, yung relationship natin sa Panginoon sa Kristo, magkaroon tayo ng rely on Him dahil sa Kanyang ginawa, tayo natutubos sa ating mga kasalanan at siyang gumawa ng paraan upang tayo ampunin ng Diyos Ama, and through Him tayo naging ampon ng Panginoon sa Kristo dahil ang totoo niyang anak ay ang si Jesus Christ lamang, and tayo naging adopted anak ng Diyos. Sa third application naman po, live a Spirit-led life as an evidence of adoption. So, since tayo inadopt na nga ng Diyos, mamuhay tayo ng matuwid ayon sa kanyang kautusan. And ipakita natin na karapat dapat tayo sa pag-apo niya dahil
sa paggawa lamang ng mabuti ay tayo'y katanggap-tanggap na. Sa discussion naman po, how can we practically prove our adoption through the kind of life we're living? So, masasabi ko po na para maipakita natin yung kaganapan ng pag-ampon sa ating Diyos sa ating buhay, panatilihin natin yung mabuting asal na siyang isinabi ng Diyos at isinaad sa Biblia. Mas mabuhay tayo ng mapayapa at matuwid ayon sa utos at sulat ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa atin ng chance para maging anak ng ating Diyos. And through Him, dapat nating ipagpasalamat na tayo'y nakilala at naging anak ng Panginoong Jesucristo. Ayun lamang po for our today discussion. Thank you so much po.